Hello guys! Kumusta? For sure, medyo hindi okay kasi hindi pa nga tayo nakaka-move on sa Starlink demand surcharge na 59k pesos sa ibang area sa Pinas. May bagong policy na naman si Starlink. Ito ay ang pag-set sa ibang Starlink account to low speed internet. Meaning sobrang bagal ng internet mo, swerte muna if maka 5 Mbps download speed. Kasi kadalasan ang speed niya is below 1 Mbps. Tinatawag nila itong temporary network deprioritization. Aray mo, grabe na yun Elon. Bye-bye piso wifi na ba? Or bye-bye Starlink na? Ang tanong nyo siguro if may solution tayo para dito. Yes po, may mga ibigay akong solutions or recommendations. It's up to you na lang po if alin ang gusto nyong itry or i-implement. Don't worry, i-discuss ko siya later on. Ang ganitong issue ay sa lahat ng Starlink users naka-roam ka man or residential na pasok sa rules nila. Ang mostly affected ng new policy na ito ay yung mga naka-residential service plan. Walang exemptions dito sa new policy na ito. Naka-Starlink Gen 2, refurbished ka man o Gen 3 version 4. Not sure lang sa ibang naka-Starlink Mini. Ako kasi hindi affected. Walang warning sa Starlink app ko. Mukhang di naman po pasok sa criteria ang account ko. Mga na-violate kasi nila ang acceptable use policy para may idea kayo. Ang isa doon na policy ay ang excessive use of network resources. Meaning, SpaceX reserves the right to engage in reasonable network management to protect the overall network, including analyzing traffic patterns to optimize services and preventing the distribution of viruses or other malicious code. SpaceX reserves the right to immediately restrict, suspend, or terminate services without notice in order to protect the network or minimize congestion caused by unauthorized use. I-add ko na din po yung link ng acceptable use policy sa description at comment section para may idea po kayo. Then, yung ibang Starlink users nakatanggap ng ganitong email. Action required, terms of service violation. Terms violation, you are currently subscribed to a residential or roam service plan which is intended for personal, family, or household use only. Medyo mahaba po i-pause at basahin nyo na lang po ang kasunod. In short po, na-violate nila ang acceptable use policy under excessive use of network resources. Kasi ang madalas na affected ng Starlink new policy ay ang mga sumusunod. Ito ang mga reason bakit may low speed warning sa Starlink app mo or temporary network deprioritization. Number 1, consistently exceeded typical residential or roam users usage. Possible more than 1 terabyte ang usage mo. Ang roam or residential plan po kasi ay ideally for family or household use. Questionable kasi yon if bakit lalampas ng more than 1 terabyte ang usage mo. Sabi naman temporary lang, possible in few days bumalik na sa normal. At ang worst case, baka sa next billing pa mag-reset, kaya monitor and wait lang muna natin. Or pwede din nyo i-report sa support. Possible din na for personal use mo lang ito like sa work. Naga-download ka ng big files or family or household use lang talaga. Pero based sa Starlink account mo, more than 1 terabyte internet usage ka, makonsider ka yun as heavy bandwidth user. Makikita kasi yun sa account mo na may spike ng usage. Kaya possible malagay ka sa watchlist nila and later on, may low speed warning or temporary network deprioritization. Sabi naman temporary lang, possible in few days bumalik na sa normal. At ang worst case, baka sa next billing pa mag-reset. Kaya monitor and wait lang muna natin. Or pwede din nyo i-report sa support. Next is, too many devices connected is not normal for family or household use. Example, hindi ka nga malakas gumamit ng internet pero nagpa-connect ka naman sa mga kapitbahay mo. Tapos sila yung malakas gumamit ng internet. Or sa family nyo, may isang malakas gumamit ng internet. Sabi naman temporary lang, possible in few days, bumalik na sa normal. At ang worst case, baka sa next billing pa mag-reset. Kaya monitor and wait lang muna natin. Or pwede din nyo i-report sa support. Ang heavily affected dito ay ang mga gumagamit ng Starlink sa piso wifi o piso net or other business with heavy internet usage. Automatic, expected natin mataas ang usage niyan. Baka nga 3 to 5 terabyte minimum per month ang usage nila. Tapos may sudden spike pa ng usage. Tapos ang dami pa ng devices na connected. For sure, mag-trigger talaga siya ng alert kay Starlink para i-add sa watchlist ang account mo. Dalawa ang pwede niyang violation.
heavy or excessive usage of internet. At yung no resale or unauthorized agency, under naman siya ng terms of service. Para may idea kayo sa mga bawal sa Starlink, nagawan ko na siya ng content dati. Ito po yung thumbnail. Added na din po yung link sa description at comment section. Don't worry po, may solution naman tayo para dyan. Later on, i-discuss ko. Same case sa mga Piso Wi-Fi or PisoNet operators. Andyan din yung mga P2P internet providers at yung naka-PPOE setup sa mga clients nila. For sure, nag-trigger yun ng sudden spike ng usage or heavy internet usage. Unless, ginagamit lang nila ang Starlink as backup internet pag nag-down ang main internet provider nila. Ito ang solution at recommendations ko para sa mga affected ng low speed warning sa Starlink app or temporary network deprioritization. Ito ang mga dapat at pwede mong gawin. Una dyan is maghintay, possible in few days bumalik din sa normal. Kasi nga ang tawag nila dito sa implementation na ito ay temporary network deprioritization. From the keyword temporary, meaning for limited time lang. Kaya high chance in few days, back to normal na po yan. Then, worst case possible, mag back to normal next billing nyo. Same concept sa business plan or global priority plan or maritime plan. Pag naubos ang data limit, magiging low speed unlimited internet. Then, next billing cycle back to normal na, high speed internet na. Once bumalik na sa normal, ito ang pwede mong gawin. I-maintain sa below 1 terabyte internet usage per month para nasa within range ng normal household internet usage. Next, bawasan ang connected devices if possible. Then, kung ginagamit mo naman yan sa business at kumikita ka, why not mag-invest ka sa another Starlink kit para may kaswap or kapalitan ka na Starlink every month, para may pahinga ang Starlink mo, para hindi every month mataas ang usage ng isang Starlink mo kung sa tao need niya ng day off or pahinga. If you know, you know. If hindi naman ganun kalaki ang kita or profit mo, bawasan ang vendo na nakakonect or mag-focus ka na lang sa ibang business or work. Like virtual assistant or any online jobs, freelance work or remote work na ginagamitan ng internet. For sure, hindi naman yun mag-trigger ng heavy usage if affected ka ng ganitong issue at ginagamit mo siya sa work or business. Kung legit naman ang business mo, pwede mo siya ma-record as expense sa pag-file ng BIR tax mo. I suggest mag-switch ka na lang sa business plan or local priority plan. Nag-start ang price nila sa 1,950 pesos per month for 50 gigabyte. Meaning, hindi po siya unlimited internet. May maximum usage siya na 50 gigabyte. In case naman maubos mo ang 50 gigabyte, pwede ka mag-top up. 750 pesos per 50 gigabyte na lang siya. Example, need mo ng 100 gigabyte, ang total na magastos mo is 2,700 pesos per month. Kasi 1,950 pesos plus 750 pesos for additional 50 gigabyte equals to 700 pesos. If kulang na kulang sa inyo ang 50 gigabyte or 100 gigabyte, pwede ka na mag-direct sa local priority 500 gigabyte for 4,950 pesos per month. If bitin pa din sa inyo ang 500 gigabyte, merong 1 terabyte for 8,700 pesos per month o di kaya ay mag 2 terabyte ka for 16,200 pesos per month. Mas tipid at discounted yon. Ang maganda kasi sa business plan or local priority service plan ay high-speed internet siya at priority. May 100 to 400 plus Mbps upload. Then 10 to 50 plus Mbps download. Sa latency or ping naman, ay 25 to 60 milliseconds. If sure nakikita or may profit ka. Okay na okay yan. Compute expense at profit first. Kasi ang cons or disadvantage nito ay hindi unlimited ang high-speed internet. Tapos, kapag nag-switch ka to business plan or local priority service plan, may chance hindi ka na maka-switch back to residential plan. If maka-switch back ka naman to residential plan, baka may demand surcharge sa area nyo. Sa ibang area kasi, ang demand surcharge ay 5 to 900 pesos. Then, ibang area ng Visayas at Mindanao ay 59K ang demand surcharge. 2 times value ng Starlink kit or hardware. Last option na lang talaga is i-cancel ang Starlink subscription if give up na kayo sa Starlink. If may fiber internet option sa area nyo like PLDT, Converge, or other ISP provider na mas mura at same speed lang. I think best choice for now is mag-switch or gamitin mo lang ang Starlink as backup internet or dual ISP or as failover
If walang fiber option sa area nyo, I think yung iba babalik sa SIM-based setup. Masingit ko lang guys, ingat sa mga magsasabi or mag-PM or chat sa inyo na kayang-kaya daw nila i-bypass ang affected ng low-speed internet. Tapos may config daw or setup sila para hindi ma-detect kahit mag 20 terabyte or more pa. For sure, patay gutom na scammer yan. Ingat sa ganyang offer or modus. 100% scam yan. Walang ibang solution for now kundi mag-wait ng few days or next billing or mag-switch to business plan or mag-change ng internet service provider. Yun for sure, hindi ma-detect ni Starlink yun kasi iba na ang internet source nyo. Kaya ingat sa mga patay gutom na scammer po. Ayun guys, sana nakatulong ang video na ito para mapadali ang pag-decide mo. Kung alin mang daan ang tahakin nyo, let me know sa comment section if alin din ang trip or gusto mong itry na recommendations ko. Or may iba ka pang suggestions or recommendations na wala sa na-discuss ko. If go ka pa din sa Starlink, like need mo ng help related sa Starlink, ito po yung services ko. Starlink order processing activated under client details with free internet. Or mag-direct ka sa Starlink website, gamitin mo lang ang link ko para may free 1-month internet ka. Pwede din sa Lazada kayo mag-order via data lake tapos i-activate ko na lang yung link nasa comment section. Kasi nag-process din ako ng Starlink activation for clients with Starlink kit without account yet or hesitant to process activation. Then, I do Starlink monthly bill processing. Sa may mga issue sa credit or debit card or Maya virtual card, I make sure success ang payment, syempre. Always on-time payment, iwas suspended. Lastly, sa may Starlink na hindi na ma-access ang account, baka need mo ang Starlink account recovery services ko. Like, no email notification at email not found upon ordering or activation. Message lang if interested ka, yung link ng FB Messenger ko nasa description at comment section. May blue badge yan, kaya sure ka na legit. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.